ng tao walang buhay. Amen? Next slide, please. Ito ay katulad ni Adan at Eva. Ito na naman, si Adan at si Eva na naman. Nauwi na naman tayo kay Adan at Eva. Siyempre, doon ang gagaling yan ang lahat eh. Kung bakit walang buhay. Kung bakit walang buhay sa tingin ng Diyos ang tao. Nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Sabi ng Revelation, Romans 3:23, diba? At walang matuwid, sabi ng Romans 3:10, walang matuwid, walang kahit isa. At ang kabayaran ng kasalanan, sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Pero ano bang, kung meron tayong buhay na walang hanggan, doon din sa baba, buhay na walang hanggan din. Naisip niyo ba yan? Buhay na walang hanggan din naman doon. Pero nga lang, magdurusa sila habang buhay. Yan ang kaibahan na tayo mga ligtas at sa mga hindi ligtas. We have eternal life in heaven, but sila, they have also eternal life in hell. Ihihiwalay, aalisin sa kanila ang kamatayan pagdating ng panahon na yun. Alisin ng Diyos ang kamatayan sa kanila. Diba? Bubuhayin ng Panginoon yung mga yun at haharap sa Kanya. Yun ay, meron pa yung kamatayan that time, but pagharap nila sa Panginoon, kapag sila ay mag-judge na ng Panginoon, aalisin sa kanila ng Diyos ang kamatayan. At itatapon sila doon kasama ng Satanas at ng mga demonyo doon sa impyerno. Eternal life, eternal damnation. Think about it. Eternal life, dalawa. We're talking about eternal life, two things. Eternal life in heaven, eternal life in hell. But ang kaibahan, eternal life sa hell. Habang buhay, nagdurusa ka. Yung mga maisip mo, lumalabas sa iyo kapag nakita mo yung mga uod, nakikita mo sa iyong katawan, gusto mo na mamatay, pero ayaw, hindi ka mamamatay. Bakit? Inalis na ng Diyos ang kamatayan sa mga taong yun. Kaya doon, forever. Doon may forever din talaga. Forever na magdusa. Next. Ay, number 2 pala. Balik mo.